Okay, hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So, quick update tayo sa mga TA natin. Nasa 1 hour time frame pa rin tayo. So, update lang tayo kung ano na nangyari sa market. So, as you can see, market is still sideways. So, ibig sabihin, sideways pa rin yung market natin dahil nasa weekend tayo. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon tayo na ng break of structure dito dahil na-break na siya. So, ito, kagabi, nagkaroon ng break of structure. So, nagkaroon din tayo ng bagong plot na order block and per value gap. So, ito, tinitignan ko lang naman kung possible ba kapag itong ano natin, upper order block na 107,834, kukunin niya tong liquidity. Kasi ganun yung minsan ng laro ng market eh. Either kukunin niya yung liquidity or didiretso dun sa resistance. Minsan kasi nangyari, kukunin niya yung liquidity, tapos babalik ulit dito. Tapos saka kukunin yung resistance, tapos saka babalik sa support. So, minsan ganun lang naman yung nangyayari. Pero dito, kung mapapansin nyo, so hindi natin alam kung ano yung kukunin ng market. Kaya nagplot ako ng order block. So, kung makikita nyo, kung itong order block na to is ma-break, possible lang kunin niya na dito itong liquidity. Tapos, saka bumalik dito sa resistance. Tsaka, babalik dito sa support. Kung hindi mabibreak yung resistance, possible balikan tong support. So, yun lang naman yung nakikita natin dito. Pero dito, pwede ako mag-entry sa either sa dalawa. So, kung dediretso bababa to, mabreak tong order block or lower order block natin na 106,709.6, possible kunin niya tong liquidity dito sa baba. So, ang next dyan, kung hindi niya isasagad dito sa support, possible mag-bounce back dito sa resistance. Saka, kunin yung support ulit kung hindi niya i-break yung resistance. So, yun lang. Ang pwede nating isa pang i-consider dito kasi sideways ang market. So, nagkaroon ng consolidation. So, kung sino ma-break dito, possible, yun ang kukunin niya. So, kung ma-break niya itong upper or resistance nung consolidation natin na 109,953.6. So, possible kunin niya tong resistance. Pero kung ito naman baba na 106,669.7, possible kunin niya tong support. So, ayun yung pwede nating gawing isang basis. Pero still, depende pa rin tayo sa news kasi kahit anong ganda ng plot natin, so kung magkakaroon ng isang news na pwedeng maka-affect doon sa market, so ganun talaga magano talaga kumbaga magkakaroon ng galaw yung market. So katulad mamaya, so mamayang 2 AM, so si Powell magsasalita. So hindi natin alam kung ano yung sasabihin niya, kung good news ba or bad news. Pero meron din tayo nakikita ng mga malalaking players sa BTC like ni Michael Saylor. So meron siya parang meron siyang sinasabing possible bumili siya ng Bitcoin tomorrow. So hindi natin alam kung ano yung possible na mangyari. Tapos meron din isang whales na nagkaroon ng flip dun sa niya. So, nag-long siya, tapos bigla siyang nag-short. So, si James Wayne. So, ngayon naka-short na siya. So, check natin kung ano yung possible mangyari sa market. Pero still, dun pa rin tayo sa system. Pero, mas maganda, magkaroon din tayo ng update dun sa news. Kasi biglang fluctuate yan kapag sa mga big news. So, next, si ETH. So, kay ETH, so same pa rin naman. So, yun, sideways pa rin yung market. So, magkakaroon tayo dito so, ayan. So, from here to here, ito yung conso natin. So, same pa din. Kung
Kung ano yung kunin dito, kung ito bang resistance nung consolidation natin ng 2591.47, possible kunin niya si resistance. Kung ang kukunin niya is si 2474.58, possible kunin si support. So, yun yung pwede nating basis. Ang entry natin dito, ito rin. Kung mapapansin nyo, yan, nag-plot din ako ng panibagong order block kasi break-up structure na to. So, nagkaroon na tayo ng break-up structure dito. So, ito yung expect natin na order block kahapon. Pero kung mapapansin nyo, nagkaroon na ng break-up structure. So, ngayon, ang tinitingnan natin dito kung babasagin niya ba tong order block natin, tapos kukunin tong liquidity dito sa baba, or kukunin muna tong target sa taas or resistance bago kunin nitong si liquidity. So, minsan ganun kasi. Kaya nga, sinasabi natin, minsan ganun yung laro ng market. Kaya dapat meron tayong madaming basis. So, hindi lang basta isa. So, yun lang naman ang kay ETH. So, next kay XRP. Kay XRP, same lang din naman. Nagkaroon tayo ng consolidation dito, same pa rin, sideways pa rin. So, from here, so yan, kung mapapansin nyo, so 11.25 pa lang naman. So, hindi pa rin natin sure kung break na tong order block natin na to. So, ngayon, check natin kung ano yung possible mangyari dito kay XRP. So, still, kung ano yung analysis natin for BTC ETH. So, yan. Kung kukunin niya tong kung babasagin niya tong order block na to, so maghanap ulit tayo nung panibagong entry. So, yun, laging plan your trade before ka pumasok sa isang trade. So, laging make sure mo na mas maganda kasi yung mas maganda yung nakaplano yung trade. So, hindi lang basta trade ng trade, hindi lang tayo basta pasok ng pasok, dapat nakaplan yung trade mo. So, ngayon, yan, kung rejected to, possible kunin tong liquidity dito sa taas or itong resistance natin. Pero ang entry natin talaga dito is ito. So, check natin kung mababasag tong order block na to. Kung mababasag to, antayin natin yung confirmation. So, kung magkaroon tayo ng confirmation dito, pwede tayo mag-short. Pero kung magkakaroon ng rejection, pwede tayong mag-antay ulit dito sa upper order block na 2.2922. So, ito kapag na-break to, nagkaroon ng confirmation, possible kunin yung liquidity. So, yun yung kay XRP. Ang next natin, si Solana. So, for Solana, same lang din eh. So, nagkaroon din tayo ng sideways dito. So, wala naman ding masyadong galaw. Karoon ng sideways. So, from here to here. So, yan. Pwede nating sabihin yung sideways natin. So, ganun din. Kung makukuha tong taas nung yung resistance nung consolidation natin, so possible kunin si resistance. Kapag nakuha yung support nung itong consolidation natin, possible kunin si support. Pero ang entry natin dyan, ito pa rin. So kung ito, babasagin niya rin tong order block natin dito. Antay ko yung confirmation. So yung next candle is confirmation. So ang entry natin is yung third candle. So for safety, bago kukunin niya tong liquidity. So, ito yung magiging TP natin dito. So, kung magkakaroon ng confirmation dito, pwede tayo mag-short. So, possible kunin niya tong liquidity dito. Saka either bumalik dito sa resistance bago kunin si support, or pwede niya na tong diretsuhin tong support. So, minsan ganun kasi yung nangyayari. So, yun lang. Quick update lang naman tayo sa mga TA natin. So, bukas possible may galaw to. So, abangan din natin yung news mamaya kay Powell kung magkakaroon ng magandang news. So, possible bumalik to sa resistance. So, kung bad news, possible kunin si
support natin. So, kanina nakapag-trade din tayo. So, yan, kay ETH, meron tayong 19%. Kay BTC, so yan, almost 21%. Kay XRP, so 21% din. So, kay Solana, yan, 21% din. So, nakailang percent din tayo kanina. So, ngayon, check natin kung ano yung possible mangyari sa market. So, yun lang. This is Kuya Ben Crypto. Peace out.